Ngayong araw, sisilipin natin ang makapangyarihang mundo ng hydropower. Oo, literal na lakas mula sa tubig. Alamin natin ang top 10 pinakamalaking hydroelectric power plants batay sa megawatt sa Pilipinas na nagbibigay liwanag sa ating mga tahanan at tumutulong mag-charge ng mga cellphones at appliances natin araw-araw. Pero teka lang, gaano ba kalakas ang isang megawatt? Una, kaya nitong magpatakbo ng dalawang refrigerator ng tuloy-tuloy sa loob ng isang taon. Pangalawa, kaya niyang patakbuhin ang electric car ng hanggang 3,600 miles. At pangatlo, ang 1 megawatt ay kayang paganahin ang dalawang 60 watt na bombilya 24/7 buong taon. Handa ka na bang tuklasin ang lakas ng ating mga dam at planta sa Luzon, Visayas at Mindanao? Tara na at simulan na natin. Sa pang-10 pwesto, ang Pantabangan Masiway Hydroelectric Power Project, isang dual dam system na may dalawang silbi, enerhiya at patubig. May kapasidad na 132 megawatts, mahalaga ito sa mga magsasaka ng gitnang Luzon. Nagsimula ang Pantabangan Masiway Hydroelectric Power Project noong 1977 sa pagtatayo ng Pantabangan Dam, kasunod ang Masiway Plant noong 1981. Noong 2006, ito ay na-privatize at nakuha ng First Gen Hydro at noong 2008 ay nailipat ang mayoryang pagmamayari sa Energy Development Corporation. Nasa number 9, ang Binga Hydroelectric Power Plant. Ang Binga Hydroelectric Power Plant sa Itogon, Benguet ay itinayo noong 1956 at nagsimulang mag-operate noong Mayo 1960 upang magsilbing pinagkukunan ng enerhiya at kontra sa baha. Nasira ito matapos ang 1990 Luzon earthquake at tuluyang tumigil ang operation noong 1999 dahil sa matinding siltation. Noong 2008, nakuha ito ng SN Aboitiz Power Benguet mula sa gobyerno at isinailalim sa rehabilitasyon mula 2010 hanggang 2013. Matapos ang modernization, tumaas ang kapasidad nito mula 100 megawatts hanggang 125 megawatts na umabot sa hanggang 132 megawatts ang aktual na output kada taon. Pangwalo sa listahan, ang Kaseknan Hydroelectric Plant ay nagbibigay ng 165 megawatts na malinis na enerhiya. Ang Kaseknan Irrigation and Hydroelectric Power Plant sa Nueva Ecija ay sinimulan noong 1995 at isinagawa sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Scheme at naging operational noong 2001. Ito ay nagdadala ng tubig mula sa Kaseknan at Taan Rivers patungong Pantabangan Dam sa pamamagitan ng 26 km tunnel at sa pagbibigay ng hanggang 165 megawatts na kuryente. Matapos ang 20 taong operasyon ng pribadong kumpanya, ibinalik ito sa pamahalaan noong December 2021 at kalaunan ay binili ng First Gen Corporation sa halagang $526 million noong 2024. Plano ngayon ng First Gen na i-upgrade at palawakin pa ang planta bilang bahagi ng kanilang layunin na makabuo ng 400 megawatts mula sa hydro project sa Nueva Ecija pagsapit ng 2028. Sa number 7, ang Agus 2, bahagi ng kilalang Agus River Complex. May kakayahang 180 megawatts, isa ito sa mga haligi ng power grid ng Mindanao. Ang Agus 2 Hydroelectric Plant ay sinimulang gamitin noong 1979 at mula noon ay naging tuloy-tuloy na pinagkukunan ng murang kuryente. Matatagpuan ito sa bayan ng Sagiwaran, Lanao del Sur na may kabuuang sukat na 230 hectares at nasa taas na 636 meters mula sa antas ng dagat.
Sa number 6, ang iconic na Angat Hydroelectric Power Plant. Hindi lang ito gumagawa ng 246 megawatts, nagbibigay rin ito ng 90% ng tubig sa Metro Manila. Astig sa multitasking. Ang Angat Hydroelectric Power Plant sa Norsagaray, Bulacan ay itinayo noong 1967 to 1968 at may original na kapasidad na 218 megawatts mula sa 4 na pangunahing unit at 5 auxiliary units. Noong 2014, ito ay naibenta ng SAM sa Korea Water Resources Corporation o K-Water sa halagang $441 million sa pamamagitan ng rehabilitasyon at modernisasyon, kaya umangat na ngayon ang kapasidad ng planta sa 246 megawatts. Ang panglima, ang Pulangi 4. May 255 megawatts, nagbibigay ito ng kuryente habang maganda ang pagkakaakma sa luntiang tanawin ng Bukidnon. Ang Pulangi 4 Hydroelectric Power Plant ay matatagpuan sa Maramag, Bukidnon at itinayo mula 1982 hanggang 1986 na may 3 Francis turbines na may kabuuang kapasidad na 255 megawatts. Dahil sa matinding siltation, bumaba ang output nito ngunit muling naibalik sa halos 250 megawatts matapos ang rehabilitasyon noong 2012. Isa ito sa pinakamalaking pinagkukunan ng renewable energy sa Mindanao na nagbibigay ng humigit kumulang 25% ng supply ng kuryente sa rehiyon. Sa ika-4 na pwesto, ang Agus 5, ang pinakamalaki sa pamilyang Agus. May capacity ito na 309 megawatts, isa ito sa mga tahimik pero makapangyarihang bayani. Ang Agus 5 Hydroelectric Power Plant sa Iligan City ay isang run-off river facility na itinayo noong 1980 at naging operational noong 1985. Original itong may kapasidad na 55 megawatts, ngunit matapos ang rehabilitasyon at modernisasyon, ito ay kasalukuyang gumagawa ng hanggang 309 megawatts. Bahagi ito ng mas malawak na Agus Pulangi Hydro Complex na pagmamay-ari ng gobyerno at isinusulong ang patuloy na rehabilitasyon para sa seguridad ng enerhiya sa Mindanao. Pangatlo sa listahan, ang makapangyarihang Magat Hydroelectric Power Plant na may taglay na 360 megawatts at tumutulong din sa patubig ng mga palayan. Ang Magat Hydroelectric Power Plant sa Isabela ay bahagi ng Magat River Multipurpose Project na itinayo noong huling bahagi ng dekada 70 at nagsimulang mag-operate noong 1983. May kapasidad itong 360 megawatts at umabot ng hanggang 388 megawatts matapos ang mga modernisasyon sa ilalim ng pamamahala ng SN Aboitiz Power Magat Incorporated. Bukod sa kuryente, mahalaga rin ang dam sa irigasyon ng higit 85,000 hectares ng sakahan sa Cagayan Valley. Number 2 sa ating countdown ay ang San Roque Dam Hydroelectric Power Plant na nagbibigay ng 435 megawatts, may flood control, patubig at ang ganda pa ng view. Pagmamay-ari ito ng Kansai Electric at Marubeni. Ang San Roque Hydroelectric Power Plant sa Pangasinan ay itinayo mula 1998 at nagsimulang mag-operate noong 2003 na may 3 Francis turbines na may kabuuang kapasidad na 345 megawatts at kayang umabot ng hanggang 435 megawatts sa peak performance. Pinapatakbo ito ng San Roque Power Corporation sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Agreement at nagsusupply ng peaking power sa Luzon Grid. Bukod sa enerhiya, nagbibigay din ito ng irigasyon sa mahigit 70,000 hectares ng sakahan at tumutulong sa pag-iwas sa pagbaha sa mga bayan ng Pangasinan at Tarlac. At ang nangunguna, ang Kalayaan Pump Storage Power Plant. May nakakagulat na 739 megawatts, ito ang pinakamalaking hydro plant sa buong bansa. Gumagamit ito ng pump storage tech para mag-imbak ng kuryente at mag-stabilize ng grid. Isa itong tunay na alamat. Ang Kalayaan Pump Storage Hydroelectric Power Plant sa Laguna ay bahagi ng Kaliraya Botocan Kalayaan Hydro Complex at unang isinagawa noong 1983 na may kapasidad na 300 megawatts.
Matapos ang malawakang rehabilitasyon at expansion sa ilalim ng CBK Power Company Limited, nadoble ang kapasidad ng planta at ngayon ay gumagawa ng hanggang 739 megawatts mula sa Kalayaan 1 at 2. Ginagamit ito bilang peaking plant, nag-i-store ng kuryente sa gabi at naglalabas sa oras ng mataas na demand, kaya mahalaga ito sa stability ng Luzon Power Grid. Kasalukuyang pinapatakbo sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Agreement na nakatakdang matapos sa 2026 at nakaplanong i-privatize sa 2025. Ayan na mga kaibigan, 10 hydropower bees na nagbibigay liwanag sa Pilipinas. Renewable, reliable at talagang kahanga-hanga. Kung natuwa ka sa countdown na ito, pindutin na ang like button at comment kung alin sa mga dam ang na-surprise ka. Salamat po sa panonood at kita-kits ulit sa susunod na video. Paalam!